So dito guys, meron ding mga bangka kagaya nito na pwede nyong arkilahin, no? Para sa island hopping. May mga isla dito na pwede puntahan. Kagaya nun yung natatanaw nito. Saan pag nag-arkila kayo ng bangka, pwede kayong igala diyan, no? So nandito yung may-ari ng bangka. Tatanungin natin para marinig nyo na rin mismo mula sa kanya kung magkano ba yung arkila ng bangka at kung gaano katagal. Sir, pagka yung ganyang bangka ba, magkano ba arkilahan nyo, sir? 2.5 sa isang island, sir. 10 tao yun. 10 tao, 2,500 sa isang isla. Gaano katagal naman yun, sir? 1 to 2 hours. 1 to 2 hours, no? Maximum 10 person. Ayan. So, yung bangka na nakikita nyo yan, yun yung tinutukoy natin na pwede nyong arkilahin. Pero maraming iba pa, no? Pero mas maganda kung bago pa lang kayo pumunta rito, may contact na kayo kagaya nung sabi ko kanina. Dahil kapag weekend, marami masyadong tao, sir, no? Oo, madami. Para makapag-schedule na kayo. Then, lalo na pagka pumasok na itong mismong summer. Dahil sa ngayon, January pa lang, no? Pero pagpasok ng February, March, April, hanggang Mayo, sobrang dami na ng tao dito. Ayan. So dito may mga kubo naman na katulad nito, mga nasa labas lang, outdoor lang. Mamaya tatanungin natin yung may-ari kung magkano ba yung renta ng ganyan, no? So ito kasi yung ating inarkila ngayon na kubo. Ayan, siyempre nandito yung ating mga manijera. Ayan. Yung ating number 1 manijera, si Ate Hana. Then, ito yung assistant ng ating manijera. At saka siyempre yung bodyguard. Ayan. Kailangan may bodyguard. Ito yung inarkila natin na kubo, no? Ayan. Dito, pwede ka rin magluto, no? Pwede ka mag-ihaw, may kuryente. Tapos, na pwede mong gamitin, may lamesa din. Tapos, dito sa loob, papakita ko sa loob, ha? Dito ka muna, be. O, ito, pag ganun lang, kuya. Hello, vlogs. Dito lang, kuya, pag ganun. Yan, dito, pwede kayong matulog sa loob ng kubo. Ayan, kahit hanggang mga 10 kayo at may mga bata, pwede kayo dyan matulog, no? Tapos, may electric ka na rin, although pwede rin naman kayong magdala. Tapos dito may marami pa silang mga kubo, no? Yung nasa likuran at saka ito, saka dito. So marami silang bakante rito sa pag ganitong hindi naman weekend, no? Saka maganda yung paligid, guys, malinis. Kita nyo naman. Tapos yung buhangin. Tapos ang maganda rito, kaya gusto namin yung ganito, nakaharap ka na mismo sa dagat. Yan. Kaya mas maganda, guys, kung magre-reserve kayo dito, pagkagaya nito, nakita nyo na sa video, sigurado kayo na yung maarkilan yung kubo malapit na sa dagat. Kasi pag nag-search ka lang, kagaya nung ginawa namin noong una, nag-search lang sa Facebook, marami kang makikita dyan na magaganda yung bahay, magaganda yung ano. Kaso pag pumunta ka ng actual, yung pala malayo sila, nandun pala sila sa labas. So medyo sayang yung pera mo pagka doon ka agad nagdiretso online. Tapos although siyempre hanap buhay nila yon, ang suggest ko lang, mas maganda kasi kung kagaya nito na sigurado ka nasa harap kayo ng dagat, para kung yung mga bata ay naliligo, nakikita nyo sila. Ayan, so pakita lang natin dito, kuya. So ito yung sasabi kong isa sa mga kubo na yan, hile-hilera sila. Ilan lang yan, dito lang yan sa yung pinapakita lang natin ngayon kung saan ito yung isa yung may-ari, no? Dahil iyan yung dito tayo nag-arkila. Pero marami pa dyan sa iba, sa mga katabi na mga katulad din ito. So yun, guys, kung gusto nyo ganitong lugar na magandang paliguan ng mga bata, malinis, maganda yung tubig, malawak yung dalampasigan, maganda yung buhangin, para sa akin, number 1, recommendation ko na ito sa inyo. Pwede kong i-recommend sa inyo na dito na kayo pumunta sa
kalayo sa Nasugbu, Batangas, no? So madali namang hanapin Google Map nyo na lang. Then kaso nga lang, pag pumunta kayo dito kasi mahaba kasi itong baybayin itong Dalampasigan, no? So pagdating nyo dyan sa labas, marami na diyang mga ahente na haharang sa inyo, no? So hindi ka na makakapamili ng ayos kasi hilahin ka lang ng mga ahente. So although yung mga ahente normal naman yan kasi sila yung mga bahagi yan ng marketing strategy. Kahit saang lugar ka naman pumunta, makikita mo yung mga ganyan. Kasi nga kung bumaba ka ng sasakyan mo, hindi mo agad alam kung saan ka didiretso. Kaya nandyan sila sa labas, nagbabantay na. Ngayon, doon naman sa parkingan, wala namang problema kasi yung sasakyan natin yun, nakaparking doon sa labas, no? Kahit ilang sasakyan pa yung dala nyo, may mga parkingan na silang pwedeng ibigay sa inyo. Basta kailangan lang, bago kayo pumunta rito, alam na nila. Yan, kung mag-comment kayo dito sa ating comment section below, sasagutin ko yung mga katanungan na gusto nyong malaman. Nang sa gayon, may idea na kayo kapag pumunta kayo dito kung saan kayo didiretso. At saka yung may-ari mismo, ilalagay na natin yung contact number dito. O ibibigay ko yung contact number sa inyo pagka nag-comment kayo para hindi na kayo mahirapan. So yun guys, kung nakatulong sa'yo, ay dito pala yung background natin kuya ng closing.